Tropang Hilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo panig ng mundo ngayon. Welcome back po kayo dito sa kay Tropang Hilonggo po. Lag mga kababayan, ano? So ito na naman po mga kababayan, meron na naman tayong re-reactionan at meron akong isi-share sa inyo. Sa wakas, sa kay tagal-tagal ng paghahanap, no? Merong nagbigay pa ng pabuya ng 1 milyon para lang mahanap, no, kung sino si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Ito na ang inaantay po ng mga kababayan natin dahil mukhang nahanap na ho si Mary Grace Piatos, mga kababayan. At ito na nga, eto mga kababayan, nahanap na, no, kung sino si Mary Grace Piatos. Kung buhay pa ba ito? O namatay na ba ito? O kinasal na ba ito? Mga kababayan. At inaalamin kung totoo nga ba kung meron ngang Mary Grace Piatos. Mga kababayan. O mga didiles. Magabang kayo at panoorin nyo to. Huwag kayong umiyak ha. Dito pa lang dapat magtataka na kayo eh. Mag-iisip na kayo. Bakit ginamit nila yung mga pangalan na ito? Bakit kaya? Dapat mga ganun yung mga tanungan nyo eh. Bakit nila ginamit si Mary Grace Piatos, si Timpura, no? Si Oshi? Bakit ginamit nila yan? Magtatayo ba sila ng grocery? So ito po mga kababayan, umpisahan na natin. Eto na. Mary Grace Piatos po, wala pong birth certificate na nagpapangalan kay Mary Grace Piatos. Negative record of birth certificate in the PSA. Kita nyo? Wala. Negative. Walang birth certificate na nagpapangalan kay Mary Grace Piatos sa PSA. O ayan, ito pa. Negative din na record of marriage in the PSA. Wala rin. COD, negative record din of death in the PSA. Kita nyo, kahit namatay, walang record. So ano na, mga didiles? Ang yayabang nyo pa, sabi nyo, nag-submit na ng mga dokumento sa COA. Yun pala, ang galing pala ng mga doktor nito eh. Ang galing pala ng doktor ni Duterte, mga kababayan. Diba? O, walang pangalan ha. Negative. Ibig sabihin, wala talagang Mary Grace Piatos. Makakakita lang ho tayo niyan sa Robinson, Mary Grace. Pero walang kasamang Piatos. Pero na, kung magdala ka ng Piatos, kakain ka sa Mary Grace. Kasama ang Piatos. Mga kababayan. O, diba? Oh, paano ngayon yan? Eh di, wala na. Kita na kung sino talaga ang gumagawa ng kasinungalingan. Sinong gumawa ng kalokohan. Ngayon, si PBBM ang pinagbubuntangan ng galit ng mga didilis. Dahil si BBM daw may kagagawan yan. Hindi kagagawan ng Pangulo yan. Dahil ginawa nila yan, sila gumastos niyan. Panagutan nila, harapin nila kung ano man ang ginawa nila. Huwag nilang ipasa sa iba dahil sila gumawa niyan, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo naman, pag-iisip ka lang. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka nagagalit? Kung alam mo naman na lalabas ang katotohanan, diba? Kung alam mo naman na malinis sa iyong sarili, malinis ka. Wala kang ginawang mali. Pero bakit kailangan mandamay ka pa? Kung ano-anong mga salita mo ngayon. Kung ano-anong paninira. Pero pasalamat na lang talaga ngayon ang BP natin. Kasi napakabait po ng Pangulo natin, mga kababayan. Sa gitna ng paninira, sa gitna ng banta, imbis na mapa-impeach niya na sana si Sara, pero ginawa niya pa rin yung tungkulin niya para sa bayan, iniisip niya pa rin yung kalagayan nating mga Pilipino,
Ganyan dapat ay isang presidente. Iniisip ang kalagayan ng bansa. Sana ganun din ang BSP natin. Iniisip ang kalagayan ng bansa. Hindi na. Biruin nyo, pinahiya niya ang ating Pangulo. Hindi lang ho dito yan sa Pilipinas, kundi buong mundo. Diba? Buong mundo po. Nalaman yung ginawa nila kay BBM, diba? Yung pagbabanta nila kay PBBM. Diba? At ang kung ano-ano pang mga salita na sinabi niya sa ating Pangulo, diba? Oh. Tapos sasabihin niya, hindi daw siya ang pinanggagalingan ng gulo dito ngayon sa Pilipinas, dito sa bansa natin. Eh, saan ba nagagaling yung gulo? Hindi mo naman maipapaliwanag kung saan. Wala ka naman ipapakita kung saan nanggagaling. Sasabihin mo lang yan, pero wala ka namang ipapakita na saan nanggaling nga ang gulo. Sasabihin mo, hindi sa'yo nanggaling. Eh kung naisagot mo lang ng tama ang katanungan ng Kongreso, ng Quadcom, dahil ang trabaho ng Quadcom ay para maipakita sa taong bayan kung saan nga ba napunta itong 125 million with 11 days. Yun lang naman eh. Pero kung naipaliwanag, tapos na ang usapan. Mga kababayan lang yan. Pero hindi maipaliwanag eh. Diba? Ang dami nga nagkasakit-sakitan doon sa Congress eh. Meron dinala sa doktor na wheelchair. Meron naman hinimatay. So, doon pala magtataka ka na eh. Mga kababayan, ano? O, ayan po. Si Mary Grace Piatos, wala pong pangalan. Wala pong pangalan na Mary Grace Piatos, mga kababayan. So, ito naman, post naman ng mga didiles na nagrarally sa EDSA. Ayan o. Kita niyo yan, mga kababayan. Sabi dito, nakakahiya ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Ayan, Marcos, ano daw, adik, magnanakaw. So, alam nyo yung magnanakaw na yan, matagal na yan sinasabi nila eh. Ang sabi ng mga dilawan dati, magnanakaw si Marcos. Pero mga kababayan, nakita nyo ba na nakulong ang Marcos sa mga sinasabi nila? Napatunayan ba nila yan, yung mga akusasyon ng mga dilawan na yan dati sa mga Marcoses? Di ba wala, mga kababayan? Ngayon, porque naghiwalay na si Sara, mga DDS ngayon magsasalita na ganyan. Tapos adik, sabi pa nila. Sige nga, matanong ko nga kayo. Ano bang ugali ng isang adik? Mga didilis. Diba yung pananalita ninyo? Madalas natin marinig yan, yung mga ganyang pananalita sa adik. Yung pagmumura. Pagsasalitaan ng masama ang kapwa. Diba? Sa inyo na mismo nanggagaling yan. Yung mga ganyang pananalita ho yan ng isang, alam nyo na, ibig sabihin, kayo yan. Sa inyo nanggagaling, ibinabato nyo sa iba. Ugali nyo yan. Huwag nyo nang ibato sa iba, nahahalata na kayo eh. Diba? Tsaka kung adik si BBM, wala siyang inargabyado, wala siyang sinaktan na tao. Tandaan nyo yan. Magpakita nga kayo kung merong binugbog si BBM, meron sinaktan si BBM, merong minura si BBM. Sige nga. Pero yung amo nyo, meron, di ba? Meron. Di ba? So ito po mga kababayan, kasi pinagbibintangan ho ng mga didilis po, si PBBM na may kinalaman daw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero mga kababayan, hindi ho totoo yan. Ha? Bagkus, pinigilan pa nga ni BBM eh. Diba? Kongreso, Senado. Pero mga kababayan, hindi na ano ni PBBM, pinigilan na ni PBBM. Pero kung sila pa rin ang magdi-decide kung ano po ang kanilang gagawin. Kasi susundin nila yung batas. May batas na dapat sundin dito sa bansa. So pinigilan na sila ni BBM, mga kababayan. Nakita naman natin, narinig natin, ayon kay PBBM, hindi naman mahalaga ang BP. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga Pilipino.
na kailangan po na rin ng bansa, na matulungan ng bansa natin. Di ba yun ang sinabi ni PBBM, mga kababayan? Pero yung mga didilis po, todo pagsisisi kaya yung mga didilis po, sinisisi ho si PBBM dahil kagagawan daw yan ni PBBM, mga kababayan. Kahit nagsalita na si PBBM, ayaw pa rin nila maniwala. O di sige. So ito na, mga kababayan. So ito po mga kababayan yung sinabi po ni Lucas Bersamin po mga kababayan sa mga pahayag po ng mga didilis na may kinalaman daw si PBBM sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, no mga kababayan. So yan po mga kababayan, no. Hindi naman talaga si PBBM po ang may pasimuno sa pagpapa-impeach kay Sara. Pero dinidiin po ng mga didilis na si BBM daw ang may kagagawan ng pagpapa-impeach kay Sara. Bakit naman gagawin ni PBBM yan? Sinabi niya nga, abala lang po yan sa trabaho niya. Abala lang po yan sa trabaho ng gobyerno. Diba? Sabi niya, abala lang yan sa trabaho ng gobyerno. Focus kasi si PBBM para paunlarin yung bansa. Pero yung BP natin, focus din para pabagsakin si PBBM. Ganun po talaga ang reality mga kababayan. So kita nyo naman kung sino mga nagsama sa impeachment ni VP Sara Duterte, di ba? Andun yung mga Makabayan Black, Castro. Sila ang naghain ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi po si PBBM. At kasama pa dito ang apo ni Ninoy Aquino ay isa sa mga complainant ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Isa sa mga sumama dyan, mga kababayan, ay ang apo ni Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. Isa sa mga apo ni Ninoy Aquino ang sumama para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So hindi ho si PBBM, mga didilis. Tandaan nyo yan. Hindi po. Hindi po si PBBM, kundi ang Makabayan Black. Black Castro. Yan. Yan yung mga talagang nag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan. Diba? Ayan Yan. Makabayan Black, Akbayan Party List, Ayun dito, panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Bangungot pala ito si Vice President, Bangungot pala si Sara, mga kababayan, sabi ng Makabayan Black. So ano na mga didilis, tapos si BBM po ang pinagbibintangan nyo. Ayan sila po ang naghain ng impeachment kay VP Sara Duterte. Hindi po ang ating Pangulo. Inaharang pa nga ni PBBM yan yung Kongreso Senado, na wag nang ma-impeach yan si VP Sara Duterte kasi sayang lang ang oras dyan, hindi naman mahalaga ang VP. Ang mahalaga kasi sa Pangulo, tayong mga Pilipino. Hindi lang kung sino tayo, kasama kayong mga didilis. Tayong lahat, mga kababayan, tayong lahat ang gusto ni PBBM na mapaunlad ang bansa natin. Pero ayaw ng mga didilis na mangyari yan. Kasi nga, di ba, narinig natin kay VP Sara Duterte, di ba? Huwag daw kayong umasa na baguhin ang buhay ninyo o mabago itong bansang Pilipinas dahil sa pamumuno ni BBM. Ang tanong, sino ba ang busy? Di ba siya? Siya naman ang pangalawang Pangulo. Ibig sabihin mga kababayan, bilang pangalawa siyang Pangulo, kinukontra niya pala ang hangarin ng Pangulong BBM na paunlarin itong bansa natin. Dahil hindi siya naniniwala, ibig sabihin, wala ho siyang pangarap na paunlarin itong bansa natin. Ano lang yan mga kababayan? Subalit ang Pangulo, hindi po yan nagpapatinag. Hindi po yan umaatras sa kanyang mga sinumpang tungkulin. Gagawin niya ang lahat hanggat makakaya niya. Kahit anong pang pambabatikos nila, tuloy sa trabaho ang ating Pangulo. Maraming salamat. Magandang araw.